Ang mga tunog sa bahay ni Lola. Kwento ni Mimi Navales Adalem. Guhit ni Charles Ina Yao. Aalis si nanay kaya dito muna ako sa bahay ni Lola. Kapag nandito ako, laging may merienda at nakakalaro ko ang mga pinsang ko. Kaya lang, kung hindi sobrang ingay, napupuno naman ito ng kakaibang tunog. Minsan, sumasakit ang tainga at lalamunan ko rito. Lola, maglalaro po kami sa labas. Ha? Lalabas po. Lola, masarap po. Ha? Malapit nang umulan. Masarap po yung palaman. Lola. Hindi gumagana ang ilaw. Kahit kapag naglalakad ako, parang may sumusunod sa akin. Bumangga na pala ako sa pinsang ko. Pinakita ko sa kanya kung bakit ako natatakot. Pero nakangiti lang siya. Tapos, sinubukan rin niya. Baba. Ano yun? Halingaw-ngaw yun. Ipinaliwanag niya sa akin kung ano yun. Hawakan mo ang lalamunan mo habang nagsasalita. Nanginginig, di ba? Diyan nanggagaling ang tunog. Di mo nakikita, pero naglalakbay ang tunog sa hangin, sa tubig, o sa mga bagay sa paligid. Tumatalbog ang tunog sa paligid natin at bumabalik sa tainga. Yun ang alingaw-ngaw. Ikaw lang din yun. Sige nga, subukan pa natin. Butiki! Awu! Hindi naman pala nakakatakot. Binuksan namin ang videoke para mas malakas. Puro alingaw-ngaw. Tapos, bigla kaming may narinig. Isa pa. Naramdaman niya ang nginig ng speaker. Gaya ng panginginig ng lalamunan pag ginagamit ang boses. Lumapit ako sa kanya. Pinahawak ko ang aking pisngi at leeg at mahinang sinabing, "Ano pong kanta, Lola?" "Kahit ano, apo ko." Narinig niya. Ngayon, hindi na ako natatakot sa alingaw-ngaw. Hindi na rin sumasakit ang tainga at lalamunan ko. Minsan na lang kapag gamit namin ang videoke sa bahay ni Lola.